Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Joel Laksamana at ayun, Jonathan De La Cruz. Ay! Alam mo, pare, may pag-asa daw tayo sa power, sa electricity. Okay. Ano yun? Ano yung sinasabi? Sabihin ko lang, ako'y mabuti na lang tayo may Secretary of the Department of Environment and Natural Resources. Mabuti na lamang. Talagang nagbabantay sa atin at tayo wina-warningan. At minamahal tayo. Oo, si Maria Antonia Yulo Loisag. Ano meron? Sinabi niya, kahapon lang, na yung cost of inaction natin sa climate change would reach 1.4 trillion pesos by 2030. Ayan. About 8% of the 2020 gross domestic product pag wala tayong ginawa. Kaya importante ang adaptation at mitigation program na ginagawa nila. Science-based para address yan, yung mga climate change dito sa Pilipinas. Takot ako. Wow, takot ako. Siya, anong ginagawa niya? Hindi, meron silang warning. Studies, warning. Plus yung sa NASA ba yun, meron silang tie-up. Tie-up? Wow. Big deal. Pero sa kanya, mas mabigat pa. May gender-based program. Diba? Ano pa? Anyway, basta ako National Adaptation Plan. Ayan. 7 na po namamatay. Confirmed na. Dahil sa heat. Yan ang sabi ng Department of Health. Grabe. Mag-ingat po tayo. At least 7 na raw po namatay sa heat-related illness. Okay? Grabe to, pare. At ang mga na-hospital na, umaabot na sa 77. Maliit na numero yan compared sa ating population. Pero ayoko nang isa ko doon. Ikaw ba gusto mo? Masama ka doon. Tayo masali dyan. Maski na sino sa ating mga kababayan, ayaw nila makasama pa dyan. Kaya mag-ingat, mag-ayos tayo. Ano pa bang pwedeng gawin aside from mag-ingat? Ang heat daw po, ang underlying panganib dyan, yung ibang halimbawa heart attack. Pwede ka mag-heart attack dahil sa sobrang init. Yan. At mga ibang. Yan. Pero 7 na, pare. Sa kaya yung mga yon? Baka naman nag-golf. Hindi, marami dyan yung mga nandoon. May 5 areas na kahapon matataas ang heat index Talagang mataas. Mataas. Halimbawa, Dagupan. Yan. Dagupan. Kaya almost 7,000 schools ngayon all over na sa Philippines alternative delivery mode o ADM. Ano ibig sabihin nun? Talaga online. Online. Asynchronous. Ano yun? Asynchronous. Ano sabi mo ang difference ng asynchronous at saka synchronous? Yung asynchronous, merong document at the same time meron kang exchange. Parang internet. Parang internet class. Naku. Yung isa, materials lang, pag-aaralan mo mag-isa. Yan. Ganun. Okay. Yan nga. Kaya ang ating mga telco, sana naman mag-step up po tayo. Bakit naman telco? Mahirap kasing mag-alternative mode kung walang internet. Kung mahina internet. Mahina. Kasi paano kaya yan? Parang nag-budget daw ang DBM ng malaki-laking pera para sa mga college. Tuition. Ng mga Pilipino. Ang tanong po dyan alam naman namin every year meron nilalaan ng pera para dyan sa free college Ang mas mahalaga pong tanong na sagutin, yung nakakapasok ba talaga yung mga deserving? Dyan sa... Kasi kailangan i-review yung admission system ng lahat ng state colleges and universities. All over the country yan, Kasi nga, nagkaroon na po ng exodus from private to state colleges dahil libre. Ang problema, yung admission nila, yung system ng admission, pinapaboran, yung mga matataas ang grades, halimbawa,
siyempre, galing sa private school yan eh. Talaga mataas ang grades niyan. Ano ba nangyayari dyan sa programa na yan na libre tuition lahat ng state colleges? Ang talaga bang nakakapasok dyan yung mga talaga nangangailangan? Hindi natin alam eh. Na-review na ba yan, Parin Jonathan? How do you review it in the first place? Merong programa, di ba? Ang CHED, supposed to be together with the... Supposed to be. Meron kasing EDCOM 2. Hindi ko lang alam kung ano na nangyari doon. Kasi nagre-report si Senator Gatchalian. Senator Win Gatchalian. So wala pa, hindi pa natin alam kung... Basta in-announce na ng DBM, meron na ni-release daw na pera. Regular naman talaga yun. Ayun na nga inaasahan naman yan eh. Ang mas binabantayan po rito yung kung effective ba yung programa na yan, na napupunta ba yan sa... Ang access ba niyan ay in favor of those who really need assistance. Yun nga eh. Baka naman nabibigla tayo, mas labas marami, tayo ng labas ng pera. Yung mga may pera din yung nakikinabang dyan. Namamarginalize yung mga nangangailangan talaga. Yan. Pa. Dapat mag-report si Pambansa. No, wala ba siyang data niya na report si Pambansa? Mahirap Bigote? Hindi kwan eh. Dapat yan, individual universities ang mag-analyze. Tapos i-consolidate your report at gumawa ng... And based on that, national policy. Anong pwedeng gawin para masala? Hindi pwedeng... may mga kakilala nga ako, hindi naman mahihirap eh. Well, having said that, look, ako kasi nagturo ko dati sa Pamantasan Luzon ng Maynila, PLM. Ang dami siyang deserving at magagaling na bata. At lahat sila, may ibang parte ng lungsod talaga ng Maynila. Yun. Galing. Baka maganda talaga yung sistema nila na screening. Oo, maganda. Baka pwedeng i-adapt yan ng mga ibang... Pero yun ang tatanong ko, di ba halos lahat naman ng LGU may mga maraming ganyan. Actually, yan pa nga isang problema. Pamantasan. How are you going to harmonize yung locally funded na colleges, universities with the national program? Kasi yung SUCs, siguro yun ang magandang tanong. Oo, yung SUCs, meron silang programang ganyan, di ba? In terms of enrollment, in terms of curriculum, etc. So, itong LGU, yung mga pamantasan, halimbawa, yung mga ganon, of course, standardized din yan yung tungkol sa mga curriculum, etc. and everything. Pero in terms of enrollment, in terms of requirements, etc., magkaiba na yan. Ayun. Depende. Merong mga madaling pumasok. At, yun ang hindi ko, Okay. I remember there was another university, nagle-lecture kami ron. Kasi si parang Dick Pascual. Si Ding. Sa siya, Dean of, sa College of Journalism dun sa isang pamantasan sa sa Pampanga. Yes. Tapos nagle-lecture kami ron, yung mga pupunta kami mga ang gagaling ng mga bata at galing din sila mga deserving. Hindi, magagaling maraming ganun. Again, mga taga dun sa lalawigan na Kung sa galing dadaanin yan, doon nga po nalulugi yung mga deserving because of income. Kasi yung galing, pwede mo sabihin, nakakalamang na Kaagad. yung kaagad. Yung mga may pera, dahil sa Access basic education nila, napakaganda. So, yan, Access to isang problema yan. access to everything. Access to teaching. Pag summer, yung mga nanay nila, i-enroll sila Sa iba-iba. Kasi may pera sila eh. So, mas malawak ang pananaw niyan, mas iba approach sa buhay, mas may confidence. Kung isa kang anak ng pulis lamang. Okay, anak ng farmer. Wala kang karapatan. Pumasok dyan sa mga matataas na paaralan. But I would like to think, kung ganyan, sa DepEd, sa grassroots,
Meron kasi I distinctly remember, for example, yung anak ko kasi, maaga pa lang nahihilig na sa journalism. I remember, hatid sundo ako, merong mga DepEd run programs, seminars, meron sa Maynila, meron sa labas. Hinatid mo siya ron. And she would be rubbing elbows, mga kasama niya, kasi taga-private school yung anak ko dito sa Maynila. Rubbing elbows siya dun sa mga taga-public na nagkataon na public school sa iba-ibang parte ng Pilipinas na nagkataon, ito rin ang hilig nila at ako nagsisitin ako. May mga events na nakikita ko, magagaling sumagot yung mga batang to. There was ang akin, wala akong nakikitang so yun, boundary na dahil lumaki ang anak ko dito sa mas lamang siya dito sa mga batang galing sa ibang lalawigan. Di ba? Pero ang sinusukat dyan, hindi yun eh. Ang sinusukat dyan, test. Okay. May admission test. Kaya nga sinasabi nila yung admission test can be very skewed. Against those who have less in life. Okay. Kasi yung admission test, academic performance, alam nyo naman. So ikaw, may kinwento ka dati, nag-exam ka sa PMA. Sabi mo, you aced that exam dahil... Hindi naman ace, napasa sabi ko mo lang. Kasi mga math at samantalang si Bon Tulpo bumagsak. Sabi niya, ano yun? Ano ang advantage mo sa kanya? Hindi. Kasi nag-engineering na ako sa UP, so nakuha ko na yung math. Wala sa economic or something. Wala. Nakuha ko na yung... Ibig sabihin, alam ko na yung math na yun kasi pinag-aralan ko na eh. Ang inaano lang naman yung access eh. Access. Access to knowledge, access to materials, access to things, etc., which may not be available. Doon sa mga probinsya. Okay. Hindi kasi after a while, may period, ginawa yung libreng college ni President Duterte. It's time we review it to take a look. Bagay. How is it effective in helping people uplift the lives of people? Wala po may kinalaman po yan doon sa mga ayuda. It's part of the ayuda. Year in, year out, laki-laki hundreds of billions ang nilalagay natin dyan. 14% pa rin na nagugutom. Ano ba yun? Wala nagagraduate. Is it working? This is part, yung mga programa na yan, pati sa health, etc., yung nobody should be left behind. Something like that. Yun na nga, the issue is, nangyayari ba? Is it working? Yeah. Well, no quarrel with that. Kaya i-assess natin. There has to be a regular There has to be a regular assessment. Ito, malaking budget nito hundreds of billions din tong free college. Okay. Tapos benchmark against sa mga neighbors natin, di ba, sa ibang Vietnam. Yeah, and then the other thing that comes out with that, yung sa free college at lahat, anong mga courses ang ipinapasok ninyo? Yun. Sa pre-university, sa state universities and colleges. Baka the courses that will not be baka ang priority dyan, opportunities. Baka priority dyan, halimbawa mo, nurse, tapos pupunta na abroad. Mag-work. Dapat wala meron tayong ding... magagawa doon. Dapat, kung subsidized ng government yung education meron kang program. Merong nation building component yung program na yon. Meron ka dapat program na ganyan. Kaya bilib ako doon sa mga doktor na nagpunta sa mga rural areas. Kasama. Dahil sabi nila, scholar ako ng gobyerno. I have to serve my country. Yung ganon klase. So, pati anong courses, pare-pareho lang kayo eh. Di you will be... Para yun sa TESDA. Di ba? Lahat bakery. Di wala. Ilang kayo magkakaroon ng bakery? Yung mga ganong klase. Di ba? May mix dapat. As a matter of fact, ang sinasabi palagi ng maski na ni President Duterte dati, President BBM, naka-skewed tayo para sa sciences, etc. and engineering, yung mga ganun, health, yun. Yan ba nangyayari? Di ba? Or agriculture. Diba? Kaya kailangan na review. Pandagdag. Kasi minsan na nangyayari, nagtatayo ka ng university, pero isinasama mo na lahat, pati in the university system, in a particular area, hindi yung tungkol sa university lang. Isinama mo as part of the university in order for you to be elevated into a state university,
pati yung basic education, high school, etc., TECMAC. Isasama mo lahat. Kaya mo ba yun? Tama ba yun? Oo, kaya mo In the yun. first place. Tsaka baka puro chem ang courses. O, yun na nga eh. Chemers. Oo. Cammers. Yung ganun eh. Yun ang mga... Aside from the enrollment, from the basics pa rin. Enrollment, may testing system, Ilang etc. taon na kasi yan eh. Ilang taon na yung free college. Dapat may makita na kung may effect, di ba? Eto po, sigurado may effect to. Maiinis ang tao. Sabi ni ERC chairperson Mona Lisa Dimalanta, ganda-ganda na photo niya. Maganda pala si Mama, no? Very charming. Nag-appeal daw po ang Energy Regulatory Commission sa mga power companies. Yan po yung GenCo kung tawagin. Power generating companies na wag muna silang magtaas ng singil. At gawin nilang hulugan yung pagtaas ng singil. Ayan. Para daw po hindi mabigat ang tama sa mga consumers. Kumbaga, kung imbes na 100 agad ang increase mo, gawin mong tig 20 pesos na 5 buwan. Example lang yan. Hindi po ganyan yung rates na sinabi ng ERC. Example lang. So, appeal daw po yan. Pinakiusapan. Ayan. Pero pag hindi kayo sumunod, alam nyo na. Yan. The ERC will step in. Okay. Ang tanong ko dyan, kung nag-step in ang ERC, anong pwede nyong gawin? Yun na nga, anong enforcement? Kailangan i-singilin yan. Empty words. That's what I'm saying. Yan po sinasabi ni Dimalanta. Big sabihin, may effect kaya yan. Sabihin ng power company, ayoko sumunod. Anong pwede mong gawin sa akin? Ihaharas mo ako siguro. Hindi kita bibigyan na rin. Pero when it comes to the rate, di ba? Kasi po, ano yan binili yan sa WSM. Sa open market. And therefore, may katibayan kung magkano talaga ang ginastos mo. Binili mo yung... ang taas na kasi ng presyo sa WSM eh. Because of the red alert, yellow alert. Everybody. Diyan sa Visayas, 53% ang increase ng presyo ng power galing sa WSM. Laki noon, pare. Mahigit kalahati. So, kung si baka masaktan daw ang consumers. Nasasaktan na ho ngayon eh. Sa totoo lang, yung intermittent brown. Ibig sabihin nito, sino ba may kasalanan niya mga brownout na yan? Di ba policy makers? So, nagkulang kayo. Kulang tayo sa generation capacity. Therefore, ang kailangan magsakripisyo ngayon, bukod sa publiko, ay mga GenCos. Kaya pinakikiusapan niya raw. Pero yun nga, ang sinasabi mo kapag hindi naman sumunod sa kanilang pakiusap. Ano pwede mong gawin? Kayo sasabihin. Ano, magpa-price control siya? Ano nga, price control. Suggested rate. Hindi, pagpunta ninyo sa akin, sa susunod, na mag-apply kayo for rate increase. Mag-apply kayo for rate increase. Pero 4 years ka na lang dyan eh. Oo. Sasabihin ng GenCo. Antayin na namin. Hindi naman forever yan eh. So, anong klase solusyon yun? Sa kahirapan ng publiko tungkol dito sa power rates. Okay. Yung isa pang solusyon niya, di ba? Yung bawal mo sinara muna yung WSM. Oo. Sinara ang stock market. Ay, WSM. Kumbaga, ay, mahal ang bilihin. Sara nyo yung palengke. Oo. Saan bibili yung mga tao? Sa black market. Ayun. Hindi na naisip yun. Kanya-kanya negotiation. Hindi nga searching for solution eh. Parang boss yan eh. May mga butas o tinapalan mo, lalabas at lalabas din sa boss. Sayang, ang ganda-ganda pa naman ni Ma'am. Pero at least ayan, nasa media siya, mayroong ginagawa. May solusyon. Searching for solutions. Parang ito, ang MWSS. Ano naman? Dahil sa ongoing El Nino.
Basta ito, intindihin natin lahat yan. It's not about the destination, it's the journey. It's the journey. No. Sarap pakinggan doon, pare. Kasi basta sinabi ng MWSS. Di ba? Ang sarap pakinggan yan. Yan ang sabi ng MWSS. Monitor nila ang monthly consumption natin ng mga households. Nako, lagot na tayo. Metro Manila. Ay, nako, Kapag malaki po ang inyong itinaas ng konsumo nyo, ay imbestigahan po namin kayo. Patay. At kung napatunayan po na wala naman pong leak sa inyong kabahayan, ay wawarningan na po namin kayo. Puro kamay na bakal yan. Anong gagawin mo? Tuturuan po natin kayo kung paano makatipid ng tubig. Ayun ang parusa Ayan mo. Yun ang parusa. MWSS Department Manager. Pag nagkasala ka, ang parusa mo, tuturuan ka. Oo, tuturuan ka. Ba't hindi nalang turuan kahit hindi nagkakasala? Ngayon pa lang. Pero despite this, ina-assure namin kayo na sapat ang water supply at gumagawa ang pamahalaan ng paraan para empty words din yan Dahil lang sabi po ng mga water concessionaires, talaga sadya nilang pinabababa ang pressure. Oo. By the way, sadya po nilang pinabababa ang water pressure. Kasi nga nagkaroon ng conflict. Although sinasabi ng MWSS, wag kayo mag-alala, we have water. Yung ginagawa ng mga water concessionaires, binababa nila yung pressure. Tinitipid nila lalo kasi yung 50 cubic meters per second na binigay sa kanilang NWRB, binibigay mula sa Angat Dam, mananatili daw, hindi bababa. Pero nag-warning na yung sa Maynila. On paper, hindi po babawasan daw. Pero on their own, ito mga water concessionaires, sinasadya po nilang binabagsak yung pressure. Pag ganyan ang ginawa, may mga areas na hindi mararating ng tubig. Kaya easy kayo sa messaging dahil yung mga tao, lalo na mga pumipila dyan sa mga lugar na wala. Tanker ang nagpumipila sila. Ay, mahirap yan. Ito, regarding po sa ating sewerage, nag-announce sa Manila Water, may mga 52 barangays daw po. Nakaschedule kayo. For dislodging. For dislodging ngayong buwan na to. Wow. Thank you, Kasi wala pa yung planta hanggang ngayon po, nagbabayad pa ba tayo ng environment. Sewerage fee? Sewerage fee. Nawala naman sewerage. Ito, meron na. May 52 barangay na nakaschedule. Ano na kaya nangyari? Doon sa ruling ng Supreme Court na wala, hindi pa bayaran nila yung multa. Fine. For not implementing the... hindi. Naka-MR yun Tagal na nung MR Oo nga. 5 taon na nung So, habang nagkaka-MR, wala. Wala muna yan. Wala mo ng gastos. Wala mo ng gastos. Meantime, tuloy-tuloy ang collection nila. Yes. Ng sewerage fees. Wow. Pero hindi tinanggal na raw Tinanggal na sa resibo. Sa bill. Inilagay na sa... Incorporate na doon sa... Kinarga. Kinarga na doon sa sabi po ni Sibilia. Sino ba to si Jeric. Si paring Jeric. Oo. Ano sabi ni Jeric? Hinihikayat daw niya yung mga customers na gamitin itong libreng service ng Manila Water para malinis daw yung inyong mga, Poso Negro, no? Every 5 years daw nila yan Totoo. At wala kayong bayad. Naks. Totoo ba yun? Walang bayad. Pagka hindi kayo schedule, may bayad yan. So yung 52 barangays lang yung ngayon kung hindi ka kasali, ako magpapadisa, sorry may bayad kayo. Yung pang lang naman, maintenance ng truck. Bayad na ako Yung... hindi ka nga schedule. Sewerage Pasaway ka Hindi ka nag-schedule. Hindi ka sumabay sa schedule. Okay. Kailangan nyo daw kontakin yung customer help desk. Yan po ang sabi ng Manila Water. Maynila, meron din ba ganyan? Meron din yan. May bayad din. Hindi ko na alam kung... Well, again, kung wala ka sa schedule, hindi, sa Maynila yata, libre yan. Libre lahat. Okay. Kahit wala ka sa schedule. I think so. Kasi dati si
si Rapi Alunan mandated na presidente siya. Kasama sa concession agreement. Nag-Maynilad ba siya? Ang problema ko dito, presidente siya ng ang Maynilad. problema natin, binayaran na natin yan. Ngayon, may obligasyon ka pa na kailangan mag-schedule ka muna and everything. Hindi na sinasabi paano magpa-schedule. Hindi nga, paano magpa-schedule. Sana sinabi ni Sibilya yun. Turuan niyo yung mga tao paano magpa-schedule. May coordination sa LGU yan, sa barangay, but I don't know. Ngayon hotline na siguro, mas efficient na ngayon sa online. Total, nagpa-press release na kayo. Hindi niyo pa sinabi paano magpa-schedule. Ayan nga, tumawag ka sa customer. 9:31 ng umaga, Aliw Chan 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Balik tayo. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Si Parin Jonat po papunta ng Laguna. Hindi ko alam kung para kumuha ng Quezon Puti or tungkol sa rice production daw na technology. Ayun. Sa Kalawan, Laguna. Baka mas malamig ang klima ron diba? Sa Kalawan? Di ba nagrereklamo dyan sa Kaliraya? Hindi, sa Kaliraya. Nagrereklamo yung mga resort owners. Dahil mayroong plano. May gagawin daw na solar plants, gano'n. Sabi niya, bakit para kumita kayo, iistorbohin nyo naman yung kita namin? Turismo kasi doon Kasi ang Kaliraya po, tatakpan daw yung lake. Man-made lake yan kasi na medyo. Hindi, pero kahit ba man-made or natural lake, bakit yan ang kinabubuhay ng mga tao doon? Kasi dyan sa Kaliraya. Darating ka doon, tatakpan mo na lamang bigla. Magandang view doon, maraming pupunta roon, nagsistay sa paligid, may mga nagbo-boating. Ba't hindi ba pwede sa ibang lugar yung solar? Kuwang-kuha daw nila yung araw. Na kailangan ganon, pasensya na lang yung mga naghahanap buhay doon. Hindi ko lang alam saan nila ilalagay, sa gitna, sa gilid, hindi ko maintindihan I mean, at saka ba't inaprubahan ng gobyerno? May nakausap kasi ako niya, may lumapit sa akin, paring Conrad. Singapore-based company, although I think sila lang yung finance arm. Meron silang kausap talaga, international At sila yung, ilan ang proponents yan, sila yung gagawa sa Kaliraya mismo, sa may gitna. At yun na nga, tinatanong, paano ba namin makukumbinsi yung mga taga ron, yung mga resort owner at mga naninirahan dun sa okay to para sa atin. Okay sa inyo, hindi sa kanila. Negosyo nila yan yung turismo dyan. Ano ba attraction ng lugar? Hindi ba yung Kaliraya Lake? Kaliraya Lake. Maski ba man-made dyan o whatever. Yan ang attraction niya. Kapag sinara mo yan o tinakpan mo, ano pa attraction? Tsaka, I have to admit, parang unless maganda yung architectural design yan, napaka-incongruous, parang hindi bagay dun sa lake yung mga mga solar panel. Hindi kasi yan lake, meron mga water sports activities na pinupuntahan dyan di mawawala na yun. Dyan, lalo na pag umagang-umaga, gising ka, so magkakanuwing kayo, nagawa na namin, napakasarap sa pakiramdam, tapos wala ka nakikita kundi bundok, hindi ba? Acid na tubig. What gives you the right? Hindi, may ECC. Na to deny these people there. May ECC. Bakit binigyan ng ECC? This is, di ba may green lane? Okay, there's a green lane kasi para sa mga ilang ahensya ng pamahalaan natin. Para sa investors, makapasok mabilis. Ease of doing business. Yan. Basta mag-invest ka, kahit babuyin mo na yung karapatan ng mga ibang tao. Ang lakas mo naman magsalitang babuyin, bari. Ano dapat? Yurakan. Renewable energy. I know. Pero, sa basungin, renewable energy, be all and end all of all the lives of the Filipinos. Basta renewable energy. Kasi kahit sinong tamaan, basta renewable. Sabi nga ni Secretary doon ako hindi payag sa policy na yun. Sabi ni Secretary Yulo, yun na nga, if we do not do anything about climate change mitigation, ilang trilyon yan by 2030 ang epekto sa atin. Kaya ginrelay nila yung proyektong ganyan. Solar, Secretary, takot na takot na ako. Sa sobrang ng takot ko wag mo nang dagdagan.
yung pananakot. Tagal ka ng takot. Hindi, sobrang takot na ako sa climate change. Dinadagdagan mo pa ng... Science-based yan. Ano yung sinasabi mong Filipino music business? Medyo hayamang din lamang Biyernes, mga taga-subaybay. Mag-cultural tayo ng konti. Ito magandang topic to dahil malapit sa puso natin itong mga Pilipino. Musika. Now, maraming mga Pilipino sa ating mga musikero, di ba? Whether banda o mga individual, pumupunta sa ibang bansa dahil maganda bayad sa kanila. Bakit? Dahil dito pala sa Pilipinas, ayon sa isang survey ng Department of Science, Technology, National Research Council of the Philippines, DOST and RCP, 50% ng Pilipinos na mga Pilipino na employed sa industriya ng musika, kumikita lang ng 20,000 pesos a month. Diba? Which almost falls a little over the minimum wage sa NCR. Yung project, inanalyze nila yung country's music market at nakita na majority ng Filipino musicians, freelance artists with non-music industry income to support yung kanilang kabuhayan, expenses. Okay. Tapos, marami sa mga local artists natin ay normally, sariling sikap ang ginagawa na walang tulong mula sa pamahalaan whatsoever. Bakit kailangan sila tulungan? Well, ito na nga dahil... kung tutulungan sila, yung ibang sektor, kailangan tulungan din. Right. Well, totoo. Pero yun na nga, isa lang itong sektor na sa creative industry-related activities na kung matutulungan, pwedeng mag-expand sa 1.61 trillion in 2022 to 172 trillion in 2026. So, kasi, malaki ang contribution ng music sector, 8.8% sa ekonomiya, sinasabi nila. Saan galing yung 8.8% nila? Well, well, sa bawat activity. Ang laki naman nun. Ang agriculture nga, 10% lang eh. Creative industry yan, bro. Buong creative hindi lang industry. sa musika. Anyway, alam mo, my heart, nagsisimpatya ako sa kanila dahil napakahirap na hanap buhay ang musika. Sa music. Pero ganito po yun. Okay. Ang pinasok mo yung ganyan linya, it's out of passion. Di ba? So, may makikita ka ng mga musikero, musicians. Tumutugtog po sa kalye yan. Na may, buskers ang tawag doon. Na may, kumbaga, naglilimos. Literally, naglilimos. Well, kasi, lalo yun ang linyang pinasok nila. Okay. They get more out of that than other people. Yung pong kabayaran sa kanila. Yung kanilang creative expression. Passion. So, bakit ngayon they're demanding more income? Yun ang sinasabi nila. Well, protection man lang sa gobyerno. Kasi may mga kaya hindi ko naiintindihan. May mga problema din pala sa mga kompositor at authors at publishers. Yun. Ayan. Pwede yun. Yung copyright. Kaya... that's law. Oo. So, anong pwedeng gawin doon sa mga musikero? Anong gusto nila mangyari? Well, gusto nila sumali sa mga inihikayat sila na sumali sa gaya na yung Filipino Society of Composers, Authors and Publishers. So, magkano ang entrance fee? Ay, hindi ko lang alam, hindi sinabi rito. Pero malaki daw tulong yan pag nasa guild ka dahil nababantayan yung inyong karapatan sa, ano ba yung sinabi mo kanina? Yung copyright. At maaari sila makakuha ng mga royalties, di ba? Na meron sila. At may mga songwriting workshops, developing legislation, representation, mga ganun baga. Ang gulo ng gusto nila mangyari. Okay, dapat himayin yan. Yung mga musikero po, yan ang hard labor. Yung mga gumagawa na sets. Sa mga club. Yun. Ayan, hard labor yan. For our next set, yung gagawin. Mahirap na trabaho yan. Dahil puyat ka na, ilang sets yan ang hard labor ng music industry. Ang mga swerte dyan, yung mga session players. Ibig sabihin, yung mga nasa recording, yan yung mga kinukuha kapag merong mga recording may concert. Yun mga creme de la creme na yun. But generally, ang musikerong Pilipino po, yung nandoon sa hard labor na sinasabi natin. Yung tumitira ng sets.
Anong pwedeng gawin doon sa mga yon? It's their life, it's their choice. So, well, siguro itong study kasi, yung sinasabi ni Maria Alexandra Chua, head ng DOST NCRP, yung magtayo nga ng parang council para mabantayan ang mga karapatan nila at mabigyan sila mga ibang pagkakataon sa industriya, whether additional gigs, protection sa kanilang mga gigs kasi minsan hindi nababayaran o binabarat siguro, ganun ang dating. Ewan ko, pare. Kasi yung music po, sa totoo lang, make or break yan. Hindi ikaw mo, hindi ka maging musikero Teka muna, madaming nag-a-attempt dyan. Oo. Pero ang success rate dyan, napakababa. Napakababa talaga. Okay? Ganyan po talaga yan negosyo. Okay? Maraming heartache. And that you cannot prevent. So ano yung ito yung aking inquiry dito. Ano yung tulong na gusto nilang ibigay diyan sa mga musikero na yan? Siguro kasi pag nagkaroon ka ng council na kahit paano meron silang focus ang pamahalaan na tinutulungan sila. Ako in a general way, maitaas ang maiangat ang paningin sa kanila ng mga tao at saka ng negosyo. Hindi ba parang mababa ang tingin sa mga musikero? I mean, hindi nga eh. Hindi, pare. Kasi there was minsan, whether it's gigs sa probinsya or dito sa lungsod, minsan hindi na bibigyan ng karapat-dapat na respeto ang kanilang trabaho. Case in point, meron nangyari lang kailan lang, pare. Gusto mo marinig yun ng kwentong yun? O isang banda, pare. Sige, pangalanan natin. Yung Orange and Lemons, isang banda sila. Tumugtog sila dyan sa Mindoro. Okay. Sa yata, sa Mindoro, Occidental, whatever. Maganda, merong event kasi yung LGU, tutugtog sila. Maraming mga ibang Now, nandun sila sa latter part na ng programa. Parang siguro yung climax. Biglang isiningitan sila na hindi sila sinabihan ng isang starlet na siguro yung manager ng starlet malakas, kinausap yung MC, isingit nyo na to para so natigil yung performance. Di ba lang, nandun pa lang sila sa sound, di ba nagsa-sound check yung mga yan. Nagulat na lang sila, may starlet dun, sabay kinukumpasan sila na kakanta ako, unang bumati, din kakanta ako, tapos kumanta na. Sila, hindi nila alam yung kanta kasi rock ng Orange Lemons, kumanta yata ng Taylor Swift or something. So, parang later... ibig mo sabihin, reflection yan. Yeah, how ng tingin natin sa mga musika. Tapos sa social media, sila pa yung binanatan dahil sinabi, dapat na lang sinuportahan nyo yung bata, sikat yan, lumalabas sa TV at mga teleserye yan. Ganon. Yung later, yung gitarista ng Orange Lemons, nag-YouTube siya na konting respeto naman kasi kanina pa kami naghihintay buong araw, tutugtog naman kami, binabayaran kami, pero may respect naman, begets respect kung how these things are treated. Well, it's more... Ito naman siguro sinasabi ko na sometimes, ang tingin sa lipunan natin, sa musikero lang. Mababa, oo. Hindi kasi ako, pamilya ako ng mga musicians eh. Yung lolo ko nag-organize ng mga rondalya, yung ganyan noon, nagtuturo ng rondalya, ganyan, sa probinsya. Nabanggit ko nga dati, nung bata-bata ka, alam ko, nagko-compose ka ng kanta eh. Well, kaya nga sinasabi ko, pinagkawa ng tatay mo. Make or break yung trabaho na yan. Kung yan ang pinili mo, you really have to. Sabi nga nila, ang mga artists, they're supposed to not be rich. Mas maganda yung art mo kapag meron ka mga angst. Naghihirap. Meron bang pintor, bihirang-bihira po yung painter, halimbawa, na in their lifetime, kumita sila. Kung kailan pumanaw na, tsaka, At tsaka sa 1 milyong nag-attempt siguro, ilan lang dyan ang sisikat. I see. Diba? I see. Ganyan ka-cruel ang art world. So, sa ang music, ganyan din po. Ganito nangyayari sa mga ganyang klaseng tao. Yung kanilang passion, music, writing, painting, lahat ng creative magtatrabaho sila on their own. Halimbawa, magninegosyo sila. Para yung kumain ka.
Di ba? Oo, meron sila mga tabing guhit. Yan. Yung parang Sariling sikap. Tapos at the same time, you pursue your passion. Oo. Pero para gawin mong hanap buhay yung inyong passion, ay bihira po ang nagiging successful diyan. Iilan lang 'yan, di ba? May element din ng swerte yan. Right. Anyway, so yun ang pros and cons niyan. Ngayon, hindi naman masama yung kanilang proposal na magkaroon ng council, organization. Okay? Para ibig sabihin, maiangat ang ating kasi kaya rin nabanggit siguro to kasi 'di ba yung gaya nangyayari sa Korea, sa ibang bansa, yung merong kahit paano government intervention at private sector cooperation para maiangat yung industriya nila, whether it's the creative industry, whether pelikula, teleserye, K-pop. Siguro in this spirit, may budget yearly. Oo, may budget sila. Hindi totoo yun. Tayo ba wala nun? Yun ang wala. So may project po kasi related dyan doon sa project ng Department of Science and Technology. Okay, oo. Yung DOST na yun, nagkaroon silang project. Ang tawag nila, Musika Pilipinas. Project, oo. Ano ba ang aim na yan? Ng project na yan? Okay? Musika Pilipinas. Siguro it's to promote the music industry. At maraming aspeto yan. Hindi lamang yung mga strategic yung mga nagugutom na musikero. Meron pa pong element yan na yung bang music na nakikreate natin, sariling atin o ginagaya lang natin. Erase yung level. So nag-survey sila at ang nakita na nga nila, maliit talaga kita ng mga musikero. Okay. Well, the beginning, gaya nga sinabi mo, natural yan. Dito sa pag yan ang pinili mong profesyon. Meron ako napansin, total turismo naman to, yung Bicol Loco Festival. Bicol Loco Festival. During the weekend, meron pong festival dyan sa Albay. Yung meron mga hot air balloon. Aba? Okay, at ang inyong backdrop yung Mayon Volcano. Uy, ang ganda niyan. Parang ano ba yung sa bansang yun, sa Europa? Tapos sa gabi, merong concert. Uy. Sarah Geronimo and Bamboo daw tutugtog, si Eli Bendia, Jericho Rosales, yan May 4. Pero ito napansin ko rito. Ano? Nagpasimula po nito ay yung si Ako Bicol Party List Representative. Si Saldico. Right. Kulang ba sa festival ang Mayon Volcano? Ang dami na po festival na ginagawa dyan. Hindi, siguro yung backdrop nga. Ganda. Hindi, kasi hot air balloon. Hot air balloons. There's a place in nakalimutan ko lang sa Europe na ganyan kilala yan, tapos backdrop na yung mga bundok, tapos ang dami pong festival na yan ng Mayon, yung Magayon Festival, May 1 to 31. Kumbaga, Magayon, it's a festival within a festival. Yan. Yung Magayon Festival, sayawan yan, at sineselebrate dyan yung legend po ng Mayon Volcano. Ganda niyan. So, another festival, yung balloon. Pero ang pinanonood dyan talaga, yung celebration nung, yung sa, parang sinulog yan din. May sayawan, may ganyan, gusto nyo makisali ron. So, another, po yan, cultural. Yan mga ganda. Yang Bicol, maraming festival yan. Peña Francia, dyan din. Okay? At karamihan dyan sa Albay. Sunflower Festival. Okay. Puro sa Albay yan. Yung Tabak Festival. Iba pa yun. Okay. Puro sa Albay. Lahat yan sa Mayo, Padre. Hindi, iba-ibang panahon yan. Okay. Pero hindi sa Tagulan. Yung Magayon, yan yung isang buwan. Buong buwan ng May. Parang magandang puntahan yan, pero today until Sunday, yung balloon. Tapos may concert. Okay.
Kumbaga, there's a festival within the festival. Tinitingnan ko yung video, ang ganda, makulay, bro. May mga sayawan, Yung magayon? concert. Yung po mga, kasi ng mga namamasyal, Fashion, lifestyle, heritage. ang pinupuntahan nila, bukod doon sa pagkain, yung mga event doon sa lugar na yon. Oo. So, kung mamamasyal kayo sa Pilipinas, ita-timing nyo, halimbawa, itong Magayon Festival sa Albay, ita-timing nyo halimbawa doon sa Balloon. Okay? Yung Magayon kasi legend. Kung paano nagkaroon ng Mayon Volcano. At yun ang kanilang... may kwento yan eh. Parang nag-iibigan sila. Pero mahirap yung lalaki. Somebody in power. Yung may gusto kay Magayon. Si Magayon, babae yun. Okay. So, pinatay ngayon yung boyfriend niya para masolo siya. Pinatay nung powerful. Ngayon, nung nakita niya namatay yung kanyang love, nagpakamatay siya, si Magayon. Nilibing sila doon sa isang lugar, magkasabay sila, nilabay. At doon kung saan sila nilibing, doon lumabas yung Mayon Volcano. Ayun ang alamat, no? Yun ang alamat ng Mayon Volcano. Love story po yan. At yan yung festival ng May 1 to 31. Tapos ang Department of Tourism may tumutulong para... Wala. Wala. Akala ko naman yun ang istorya mo na. KKB. Department of Tourism ayan din. Sariling sikap din pala yan. KKB. Okay. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Magayon Festival. Buong buwan ng Mayo yan, dyan sa Bicol, Albay. Sa ngalan ni Joel Aksamana, Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal. Hanggang Lunes po dito sa Carambola sa DWIZ 882. At ngayon, sino ba ngayon ang ano? Wala tayong... Si Drew Nasino sa... Ayun! Susunod na programa, Ronda Pilipinas. Carambola, carambola, tuwing umaga. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y makakal sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.